Hello po, good afternoon. So, today is Sunday. Since natapos na po namin yung isang project namin. Itong isang project namin dito sa A6 row house is malapit na rin po matapos. So, bali, yung mga takip ng cabinets na po, yung mga tawag dito, continuous handle na hinihintay po namin para sa mga cover ng cabinet is ito po yung gagamitin nating handle. So, ini-install na po sa Ray. Ayan. So, ako, tumutulong din po ako maglinis. Kami nila bayaw, naglinis na rin po kami. Tapos, ang isang pintor ko para po sa retouching. Pintura na rin po sa mga cabinet. Ayan. Pakita ko po sa inyo. So, kaninang morning, nandito na po kami ni Ray. Ayan. So, ito po yung mga takip po dito po sa Tibera cabinet. So, ayan, i-install na lang, then re-retouch. Tapos, ito pong isa is pare po yan dito sa ating kitchen cabinet. So, ayan, pipinturahan po natin siya ng black. So, let's go. Ayan. So, konti nga lang naman. May yung cabinet sa nandun talaga, tapos retouch na lang po, tsaka yung mga ibang accessories. So, proceed na po tayo. So, bali guys, ito yung mga gagamitin namin dito sa may TV rack. Ayan. So, wait lang natin.
So, napansin ko po is iba rin po yung handle na install ni Ray sa Phase 5. So, iba rin itong kinamam, medyo malapad po ito. So, ang ginawa ni Ray, nag-cut po siya ng bahagya, lalo na po dun sa mga maliliit na cover. Nag-cut ka rin ba dyan? Hindi na? Hindi ka na nag-cut dyan? Nagputol ka pa dyan? Hindi. Sa maliit lang? Kasi, makakapal mo yun. Oo. So, ito guys, maganda rin siya. Saktong-sakto na siya sa lapad ng tawag dito ng sukat ng marine. Ito po, halimbawa po ito, sakto na po siya dito. So ang ginagawa lang po ni Ray para mas madikit siya is nilalagyan po siya ng no more nails. Ayan. So sa pag-install po ng continuous handle, dapat po ingatan kasi ito na po to eh. Hindi naman po natin to pwedeng i-retouch. So, ito po is lalagyan po natin ng masking tape para yung kapit, yung dikit, talagang kumapit ng husto. Ayan, katulad po dito sa dalawa, oh. Nalagyan na rin po ni Ray ito. Then, pag niretouch na po yan, kasi ito pong malaki, cover is black po yan. So, before po natin yan i-retouch, ikabit po muna natin itong ating hinges, tsaka ito pong handle. Yan, sukat-sukat. Actually, ano po siya, maganda po ang continuous handle. Kaso po pricey po ito. Medyo mahal po talaga ang continuous handle. Pero kung ito talaga yung preferred nyo sa renovation, why not? Kasi meron po mga simple handle lang naman. Pero syempre, kung may budget naman at gusto nyo talagang pang malakasan, maganda po talaga ang continuous handle. Ayan, para kasing napaka-elegante niya pong gamitin. Lalo na pag dito na po yan, no? Tapos imagine nyo gold tapos black. Ayan po. So, bagay na bagay. Kaso guys, ingat lang sa pag-install kasi yung mga dulo niya. Kasi kinakat po siya ng cutting disc. So, ingat-ingat lang siya kasi kukuha ka ng pinaka-prepared na sukat. Katulad po ng ginawa ni Ray. Ayan, no? Kinat niya po yan. So, itong maliit na cover para po sa table rack. Ipaparetouch na po namin to sa pintor. Ayan. So, hinihintay lang po natin na mailagay lahat para isang ano na po yan ng pintura. Isang applyan na po ng pintura. Actually, final paint na lang po yan kasi may pintura na rin naman po yan. Pero itong malapad po, primer pa lang po yan. Kasi ang final paint po niyan is black. Tapos kanina, habang nandito ako rin, syempre pag malapit na po kasi kaming matapos, talagang kami dalawang mag-asawa talagang in charge. Tapos ito nga po palang hidden door natin is pininturahan na rin po namin siya ng malapit po sa kulay ng fluted panels. Ayan, brown. Pati rin po dito. Ayan. So meron lang tayong mga konting i-retouch na lang din po. Hindi ko lang makita. Wait lang. Eto. Ayan. So, naka-retouch na po yan. So, bali kanina, nagpunas-punas na rin po ako dito sa sliding para matanggal na po ng bahagya yung mga alikabok. Pero ito po is yata gagamitan yata ni Bayaw to ng thinner. Kasi, may mga tumalsik lang siya na pintura. Mga pintura po to mga linggit na yan. So, ano lang po yan, thinner lang ang katapat niyan. Tapos yung mga
Ito, itong mga dumikit na silicone, ayan, i-scrape lang po yan. Pero malambot na po to kasi napunasan na po ng basa. Ayan no, kita naman. Tapos kanina, si Bayaw, dito siya kanina naglinis sa CR. Dito sa bathroom. Ayan, nalinisan na po ito. So, tanggal na po yung ating mga sticker dito. Nalinisan na. Ayan. So, yung outlet na lang yung kulang. Yung ating door, nalinisan na. Ayan. So, papadaanan po natin ulit yan sa retouching. Ayan, malinis na. So, pagbat ng alikabok, tapos basa, tapos thinner para po dun sa mga patak ng pintura. Ayan. So, ilan na lang na cover? 2, 4. So, bali guys, ganito po yung peg niya. Ayan. Ayan. So, ganyan po ang kanyang peg. Ganito po yung ating continuous handle. Hawakan ko. Ayan siya guys. So, saktong-sakto lang din yung continuous handle ni ma'am. Is partner sa kanilang etong kanilang surface type na downlight. Naka-gold ang kulay. Ayan. So, bali ang ginamit po natin dyan na hinges is concealed hinges is soft close po. So, mas maganda po kasi yung concealed hinges. I think basta matibay yung maayos yung pagkaka-install. Mas maganda po siya pagdating sa cover ng cabinet kasi hindi yung lalagabog yung pagsinara. Hindi po siya lalagabog ng malakas. Ayan, soft close siya. So, ito po is pipinturahan po natin siya ng black. Yung cabinet po natin, up and down, is black po yan. Ayan. So, konti lang naman ang diferensya pagdating sa pricing. Siguro yung regular na concealed hinges, mga nasa 75-80. Tapos, yung soft close is nasa 125 pataas. Pero, sa all home alam ko, nasa 125-29. Soft close na rin po yun. Pero sa Lazada po namin to binili. Halos same lang yung brand. Ito. Armstrong. Ano po siya? Parang lang to, 99. 99 lang po siya sa Lazada. So, nakaka-excite na mabuo na yung ating kitchen cabinets. Yan. So, doon po sa taas na part, may cover din po yan. Eto, dito po sa may ilaw, open na lang po yan. Open na lang. Kasi parang open shelf, parang gano'n, ang peg. So, bali guys, ayan, na-install na ni Ray yung dalawa. So, ito namang nasa gitna. So, hindi po puti ang pintura niya na. Primer lang po yan. So, bali, i-retouch pa natin yan ng black. So, okay na ilagay na yung dalawang pinto. Ito naman, isa. Ayan siya. Bawas ng konti. Hello po! Stay tayo. Ang init. Woo! Ayan, let's go.
Oops, oh, wait lang. Ayan. Saan yung ilaw natin dito sa ating... Wait lang. Lapit natin yung ilaw natin. Ayan. Ayan na. So, bali, ito po yung lot 9. So, bali lahat po ng mga lights accessories, except po yung sa may front extension, hindi pa po ata nalalagay ni Ray. Tapos, ito po ang ating cove ceiling dito is okay na siya, nalinisan na. Na-install na rin po yung ating center light na may 2, 4, 6, 8 heads ng bulb. Ayan. 8 heads. I think meron na itong 6, merong 8 hanggang 12 po ata. Depende sa mapipili nyo. So, meron din tayong strip light, tsaka 2, 4, 6. 6 po na pin lights. So, nakalagay na rin po yung ating mga outlets. Then, ating TV console area, naka-fluted panels po tayo dyan. Na-install na rin ni Ray yung ating Tiberak cabinet. Tapos, nailagay na rin po yung ating cover. Ayan. Cover po siya. So, waiting lang po kami sa pinaka-continuous handle nila, ma'am. Kasi nagpalit po sila ng handle. Then, tsaka po namin siya ipa-final paint. Ito po is okay na. Ito na lang mga cover ang hindi pa namin nare-retouch. Gawa ng i-install lang pa siya ng handle. Ayan. So, close din po yung pinaka-hinges. Tapos, sa baba na part, meron tayong outlet. Ayan po. Meron tayong outlet dyan. So, syempre, pag meron na po kasamang handle yung ating cover, iba yung pag-iingat na po pagdating sa pagpipintura o pag-retouch. Para po hindi siya madumihan. Kasi po, hindi po natin yan pwedeng retouch. Kasi yan na po yan eh. Accessories po yan eh. So, okay na siya. I-retouch na lang po natin yan. Siguro po bukas. So, ini-install lang muna ni Ray pakunti-kunti yung ating mga takip. I think ito na lang po yung wala pa. Pero ilalagay na. So, dito po is black po yung ating kitchen cabinets. Ayan. So, may mga binawas, may mga retouching. Yung ilaw natin dito okay na. Ayan o. Ayan po siya. So, i-shoutout ko nga lang po pala si Sir na nakalimutan ko syempre yung pangalan. Hindi po kasi ako matandain sa mga nagko-comment. So, ayun, ang sabi ni Sir, ang ganda daw nung idea ng design kasi unique. Ayun. Siguro si Sir nakakapanood siya ng mga vlog sa row house na etong design namin o gawa namin is bago sa paningin niya. So, ito na lang po. Ayun, nandun sa kabilang unit yung cover. Meron ng handle. I-install na lang ni Ray. Ayan. So, bali dito, 3 unit, natapos na po siyang i-retouch. Yung nag-add po kami ng 2 galon. So, lahat na po ito is na-retouch. Dito na lang kami sa cabinets. So, dito sa pangatlong unit, si Bayaw, ito na yung pangatlong bathroom na itong nalilinisan niya, last na to. Tapos, siguro, itong week na to, tuloy-tuloy na rin yung general cleaning kasi halos malapit na rin po siyang matapos. So, kasama na rin po niya yung toilet bowl. Iayusin na rin po yung para sa flush. Ayan, mga nakalagay na. Tapos yung bidil natin, ito yung pinaka-handle. So, ayan na lang yung mga i-install ni Ray. So, gumamit po tayo ng thinner para sa pintura. Tapos moriatic po para po sa toilet bowl. Ayan po. So, yung kornisa po natin, na-retouch na rin po yan. Then, itong pong mga glass door natin, once na, nalinisan na rin. Alam kong pinaninis ni Bayaw yung ano eh. Anong pinaninis mo dito sa salamin? Moriatic ba? Thinner po. Thinner, okay. Thinner daw, yung thinner. So, tsaka na lang po siguro tatanggalin nila pag okay na. Para, ano rin to eh, masisibilin tong protection muna habang ongoing yung paglilinis.
So, yung ating kitchen cabinet, so okay na rin yung ilaw niya. Ayan. So, itong part na to, ito po is may cover. Yung taas may cover. Yun, may cover. Itong baba, wala. Open shelf po yan. So, magkakaroon pa tayo ng retouching dito. Tapos dito. Tapos, dito po sa ating laundry area. Ito na po yung ating para sa ating nag-extend po kami ng long span. Gawa ng medyo bitin na po kasi yung last time na nakalagay dyan. So para protected din yung ating anong tawag dito? Yung hardiplex. Tapos pipinturahan na rin po siguro yan. Siguro ano na lang yung pintura niyan. Ito. Katulad po dito sa gray. Tapos dito po sa side nalagyan na ng flashing. Ayan. May flashing na siya. Tapos itong alulod natin, siguro pinturahan na lang natin ng brown. Chocolate brown para same po dyan sa flashing. So ito pong itong PVC. Ayan. Kumuha po kami sa hardware. Kinat-cut na lang po namin na hanggang 3 unit. So, isang PVC lang. Tapos, ayan, i-repaint lang po natin. Pero yun po is lalagyan pa ng Bulkasil. Ayan po. So, okay nga, nalagay po kami niyan kasi meron pa rin part ng roofing na babagsak yung ulan. So, ito po yung sinentong may-ari. Actually, nakita ko na rin po ito sa Reels. Yun nga, kinat po yung PVC, doon po papasok yung tubig. Then, kulong po yung tubig na papasok dyan. Then, dito na po siya babagsak. Sa side na yan. Ayan po. So, ayan po is, before natin pinturahan, isalagyan po natin siya ng Bulkasil. So, dito na po yung bagsak niyan. Ayan, dito na po yung bagsak niya sa side. So, at least, mas malilesin po yung bagsak ng tubig, diretsuhan dito. Actually, konti lang din naman yung mapupunta dyan na ulan kasi parang 3 kanal lang siya o 2 kanal lang siya. Unlike dito talaga, mas marami. Ayan, tapos ayan, dito na po yung bagsak niya. Bali, ito po is pangatlong unit na yung install ni Ray na cover. Ayan. Yung mahaba, okay na rin po. Pero ito po yun. Pero meron na siyang 2 nagawa doon. Medyo pinapatigas pa kasi yung no more nails. So ito, bukas pwede na rin po natin itong papinturahan sa ating pintor. Then retouch na lang din po sa buong cabinet. And actually okay na to. May mga konting alikabok na lang. Ayan. So, bali ang gamit nga po pala namin dito is gloss na black. Dito po sa upper cabinet is ang tawag dito, naka-console hinges po tayo. Pagdating po dito sa baba, sliding. Sliding po yung peg ng ating cover dito sa baba. So, bali ang kulang na lang dito is yung ating gripo. Ayan, yung gripo natin dyan. Yung para sa kalan, kung halimbawa di patong lang yung kalan, pwede dito. Tapos meron tayong butas dito. O kaya kung meron silang gas range, pwede dito. Then meron tayong outlet doon. So siguro bukas, i-continue naman ni Bayaw yung iba pang mga salamin. Ito pang iba pang mga door natin. Then, tsaka ipaparemove na rin natin yung ating mga stickers dito. So, meron pa si Ray mga ilan na outlet na hindi pa naipupwesto. Ayan. So, meron pa tayong sticker dito. Tatanggalin na lang yan. Dito meron pa. Yung circuit breaker, ayan, meron na tayo dito para sa easy. Tapos, doorknob.
Ayan, halos okay naman na siya. So, dito rin po, pupunasan, then retouch. Ayan. So, okay na po yung ating grills dito. So, nasabi ko po last time sa vlog, kung halimbawa papapalit nga kayo ng windows nyo, mas maganda may grills pa rin. Para mas safe. Ayan, meron tayong mga ipupwesto na lang. Ayan, ipupwesto na lang po ito. Ayan, pupunasan na lang. Ayan, yung ating ceiling na punasan na. So, konti-konti na siyang nalilinisan. Iko-continue na lang po namin bukas. Ayan, mga tatanggalin pa. So, ayan na po yung ating peg ng cabinets. So, again, ang ginamit po namin dito is soft close na console hinges. Tapos, naka-fixed bracket po tayo sa ating cabinet. Ayan, no. So, sakto lang din na black yung ating naging kitchen cabinets gawa ng sa ating tiles. Tsaka yung ating wall tiles is white. So, para hindi rin masyadong parang awkward naman kung puro white na, diba? So, ito yung aming first time na black kitchen cabinets. So, wait lang. Tayo ay maghahawak. Bitaw na. Yan. So, ingat na lang din talaga sa pag-retouch. Ayan, sa pagpipintura. So, again, ito po is disalpak na lang yung ating continuous handle. Pero, naglagay pa rin po si Ray ng tawag dito, no more nails. Ayan, para talagang dikit na dikit talaga siya. So, bali, ito naman po yung ating second unit. Ayan. Ay, wow! Ang bilis Dito po si Kuya Jopol. Ayan. So, painting na rin po pala agad. Ayan. So, pagdating po sa mga usapang pintor, andyan na yung diskarte nila. So, sila na po bahala dyan. Ayan. So, medyo nagkaroon na talaga ng delays gawa nung sa handle, hinihintay. So, once na, ito po kasi continuous handle, kaya kailangan po talaga isabay namin yung continuous handle. Ayan, so, retouch. Kasya naman na yung pintura, no? Oo, kasya na yan. Bali kung kulangin, mag-add na lang tayo at least 1 liter na lang siguro. Ayan, so sakto. Di naman po kulangin. Madami pa. Sige. Tapos dito po sa pangalawa, okay na rin po dito. Ayan, no. So, nalagyan na rin po namin siya ng alulod dito sa part na to, gawa nga na. Yun nga, yung ulan nga po kasi. Pero ito po is nag-extend po kami ng konting long span. Ayan. So, meron po kasi sa bahay doon, medyo makapal nga yun eh. So, konti lang naman yung kailangan, nag-cut na lang po kami. Pero yung PVC, kumuha kami sa sa hardware po. Ayan. So, ito po, Bulkasil, kailangan ng Bulkasil. So, ito may flashing na. So, salamat kay Kuya Bok. Ayan, salamat kay Kuya Bok sa pag-rescue. So, kayang-kaya isang araw lang. 3 unit na po. Ando na siya sa pangatlo eh. Ayan, no, pintura na yung ating cabinet. So, ang ganda. Kulang na lang dyan is yung ating oops. Yan. Pinto na lang. So, ito po, pagdating po kasi ng patapos na talagang nag-double check na ako niyan. So, kailangan
makita yung mga, alam niyo yun guys, yung masinsina na talaga. Ba't tayong mag-ilaw? Ayan o. Ilaw ka dyan. Ayan o, mag-ilaw ka dyan para maganda. Ayan na. May ilaw pala eh. Ayan, picturean natin. So, yung floated panels kanina sa isang unit, yan ko na siya, tawag dito, pinunasan ko na. Itong second, third, hindi pa. Ayan, nagbablog kasi ako eh. Ayan, nagbi-video-video ako konti. So, sa gawa namin, by sked po tayo. So, kayang-kaya ng team niyang full force. Ayan, dito sa Kuya Bok. So, dito po, stop muna. Pamunas. So, ito po yung pangatlong unit. Ayan, ginagawa na ni Kuya Bok. Ayan, sakto lang. Ito na lang po yung last na wala pa. So, halos okay na lang. Okay na rin din po lahat halos. Pero ito nga may mga hindi pa lang na ipwesto. Ito yung ating cabinet. Sa baba na lang. Ayan po. So, nag-retouch siya pala si Kuya Chopol doon. Ayan. So, kaya-kaya na po namin itong i-turn over etong week na to. Kasi ito na lang naman po yung malaking gagawin talaga namin dito is yung sa cabinets po. Pero, syempre, install na lang naman yan tsaka retouch. Mabilis na lang po yan. Tsaka yung linis. Linis na lang. So, pakonti na lang pakonti yung mga i-install natin ng mga accessories. Ayan. Ganyan po yung peg niya, no? Pero po, ipipitra natin na siya ng black. So, may konting bawas-bawas lang din talaga si Ray gawa ng, yun nga po, nag-change kasi sila ng kanilang handle. Continuous handle po ang tawag dito. Iba-iba po yung design nito. Ito po, disalpak lang po siya. Ulitin ko lang po. Then, yun. Lagyan nyo na lang ng no more nails. Ayan siya, oh. Try po natin. Wait. Ganyan po siya. So, kung halimbawa galit kayo, masama loob niya at gusto nyong isara bigla, ganyan po ang peg niya. O, diba? Diba? Pero kung yung isa po yung gagamitin natin, yung regular, talagang papalo po talaga yon. So, konti lang naman ang diferensya pagdating sa pricing. So, close na kayo. Ayan. Ito po, okay na rin po itong ating ayan, no. Ipupwesto na lang po dito ni Ray. Maglalagay tayo ng utility box. Ayan.